Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, ang isi-share ko po sa inyo mga kasari is kung paano po ako nakapagpundar ng mga gamit dito sa tindahan. So ito ay another inspiring video from me. Kasi itong mga isi-share ko sa inyo guys ay talagang katas lang ng ating sari-sari store kaya natin nabili itong mga gamit na to. Alam ko, para sa iba, simple lang itong mga gamit na to. Pero para sa akin, achievement siya. Para sa akin guys, dahil hindi naman kalakihan yung aking sari-sari store. Kaya po magsimula na po tayo mga kasari. Pasensya na kayo mga kasari kung medyo ano-ano ako magsalita kasi sobrang sakit talaga ng dila ko ngayon. Nahihirapan akong magsalita. Pinilit ko talagang mag-vlog ngayon kasi kailangan ko nang mag-vlog kasi wala na akong pang-upload na vlog. So, ayan. Ang number one na naisip ko na ipundar ko dito is yung isang pangarap ko dito sa tindahan. May papadaan lang guys na tricycle, medyo maingay. Yun ay itong dalawang glass shelves ko dito. Ayan, ito marahil na i-share ko na to sa inyo pero sobrang tagal na. Itong dalawang glass shelves na to, ito siya guys, pakita ko sa inyo. Ito yung isa, tapos yung isa mga kasari ay ito. Mamaya na lang or sa screen ko na lang ipapakita. Iyan ay hindi ko siya nabilihan ng biglaan, hulugan pero ang pinambayad ko dyan is benta mismo. Ayan po mga kasari, meron lamang pong bumili. Suki natin. Yan po ay hindi ko biglaang nabili dahil hulugan po yan. Pero yung paghulog ko po dyan parang umabot lamang ng 4 na beses kasi nilakihan ko yung hulog kaya natapos ko siya agad. So, ayan, pangarap na pangarap ko siya kasi dati yung lalagyan ko lang, ipinapatong ko lang dyan. Tapos, sa mga garapon lang halos yung mga biskwit ko, yung mga candies ko. May mga ilan pa naman na nakaano guys, garapon. Kasi mas maganda talaga na sa garapon ilagay yung mga ibang items. Meron naman, yan, napapakinabangan ng mga essential. Tapos, nitong mga biskwit. Pabili. May judge kaya. Judge. Ilan na to? Dadalawa na. Dalawa. Tapos isang baby fish. Ayun guys, meron lang ulit bumili. So, ayun, pinaglalagyan natin ng mga paninda. At napakaganda naman guys, lalo na sa isang tindahan na may maayos tayong lalagyan. Yan po, pinanghulog ko dyan is yung benta po ng ating sari-sari store. Second na nabili ng aking tindahan is itong drawer na pinaglalagyan ko ng stocks ko ng sigarilyo, ng noodles. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Ito siya. Yan. Yung drawer na yan. Mura lang naman yan, pero para sa akin ay ano siya, isang maliit na achievement para sa ating tindahan. Kasi sakto lang yan dito sa tindahan. Hindi natin kailangan bumili ng malalaking gamit kasi yung tindahan natin ay maliit lang. So, yan po mga kasari, katas din yan ng ating sari-sari store. Nabili ko yan sa halagang 1,000. 1,000 lang siya guys. Pero kahit yan ay mumurahin, mahal na mahal ko yung gamit na yan. So, ayan, napakatagal na rin yan sa akin. Siguro meron ng 2 taon, ganyan. So, ang next naman is ito, snack wrap. Last year ko lang yata ito binili, pero wala pa siyang 2 taon. Ito. Pangarap ko din to mga kasari, itong snack wrap na to. Kasi, sino ba naman, nag-start lang tayo sa, ang inaanuhan natin ng mga chichirya ay sa karton lang, gugupit tayo ng karton, i-stapler natin, minsan hindi maiwasan magkasugat tayo or nabubutasan natin yung chichirya, so hindi na natin maibebenta, kakainin na lang natin or ipapamigay. So ito, malaking tulong yung snack rack kasi masasalansan natin ng maayos, 'di ba, yung ating mga chichirya. Tapos bumili lang ako ng ganito para mas madami pa akong mailagay at mas
mukhang attractive yung ating pagdi-display. Mas maganda yan guys na nakalagay sa snack rack kasi para mas mabilis na din nating kuhanin. Gaganyanin na lang natin, 'di ba? Ito, nabili ko to sa halagang 1.4 if hindi ako nagkakamali. So ito ay ako lang mag-isa ang bumili nito. Umalis ako lang mag-isa. Magaan lang naman siya. Nabili ko siya sa DB Mart at ito ay pag hindi katas ng tindahan, katas ng pagbablog. Pero mostly talaga, katas ng kasi bihira lang naman tayo sumahod sa ating pagbablog. Nung mga panahon na binili ko to, hindi naman tayo monthly sumasahod. So, I think katas to ng tindahan. Sobrang dami ng katas ng ating sari-sari store, mga kasari. Yung mga napupundar ko na ito ay talagang ng tindahan, benta ng tindahan. Kaya medyo against ako sa mga nagsasabi na mga tindera na wag munang mag-ipon. Alam niyo yun. Pero may point naman sila guys. Kasi kung gusto niyo talagang maging wholesaler or mas lumaki yung tindahan nyo, kung yun yung goal nyo, wag na muna talaga kayo mag-ipon. Pero kung ang goal nyo naman, kapag nabili nyo na yung mga stocks nyo, mga paninda nyo, mga fast moving items, nabili nyo na at nakakapag-ipon-ipon kayo, hindi naman masama na bilhin natin yung mga pangangailangan ng ating tindahan, 'di ba? Para mas mukhang gumanda at maging maaliwalas yung ating sari-sari store. Meron pa guys na pang-apat na naipundar itong ating tindahan, which is itong table na aking pinagpapatungan. Ilang beses ko na rin tong na-vlog. Nabili natin to sa Pure Gold sa halagang 3,000. At ang daming nagtatanong dito guys kung magkano ko binili, saan ko binili, ganyan. Kasi siya, pinaka lagayan na namin ng pera, /cabinet, /drawer na din. Kasi ang daming pwedeng ilagay dito sa table na to. Hindi naman siya as in table talaga, pang bahay talaga guys. Pero pwede siyang maging table kasi ang ganda talaga nitong na to. I think cabinet to. Sinabi ko lang na table. And then, ang dami pa. Meron ditong dalawang sofa. Dapat ito ay sa loob ng bahay. Pero meron din sa loob ng bahay. Inilabas na rin namin dito para makahiga-higa. Kasi si Jowa, nung nagbabantay, nung nagpapagaling ako from the accident, mahilig kasi siyang humiga. Kaya inilabas niya dito yung mahabang sofa. Ito ay katas guys ng ating sigarilyo. Imagine, ang dami nang nabili sa benta ng ating tindahan, 'di ba? Kaya hindi masamang mag-ipon. Basta as long as napapaikot nyo ng maayos yung inyong sari-sari store, hindi talaga masamang mag-ipon. So yan guys yung mga sobrang dami pa. Hindi ko naiisa-isahin lahat na naipundar. Kasi yun lang naman yung mga basic na naipundar ng tindahan. Syempre, itong ref. Pakita ko sa inyo. Yan yung kauna-unahan na binili ko. I think yan yung kauna-unahan. Ayan. Yung ating ref na yan. Sobrang laki ng ref na yan guys. Kahit yan ay second hand. Mahal na mahal ko yan. Kasi 13,000 ang bili ko dyan. Para sa akin malaki na yung halagang 13,000. Second hand yan guys. Nabili namin yan dun sa may-ari. May tindahan din. Kaso magsasara na. 1 year lang sa kanya yung rep na yan. At simula nun guys, ilang taon na sa amin yung rep na yan. Halos 3.5 year or 3 taon. Pero wala siyang depekto. Maganda pa rin magyelo at maglamig. So, ayun. Talagang sa tindahan guys, kahit sabihin nyo na papiso-piso, 2 piso, 5 piso, kapag napagsama-sama yan ay malaking halaga na talaga. Kailangan lang natin talaga na haluan ng sipag at tiyaga sa pagtitindahan. So, yan lang guys ang masashare ko sa inyo na mga naipundar na gamit ng tindahan. Sana na-inspire kayo. Hindi ko na babanggitin yung iba guys. Itong vlog na to ay para hindi magpainggit sa inyo, para ma-inspire ko kayo, 'di ba, mga kasari. So, bago ko tapusin itong aking vlog, may bisita kasi guys si mother. Pinsan ko sa side niya, and then tito ko, kapatid ni mother. So, kailangan ko nang madali sa pagbablog. So, ayan, magsha-shoutout tayo. Shoutout po sa inyo, Ma'am Manilyn Revancos, Raketera Vlogs, Brother Joycey,
Mama Mia, March 13 Vlog, and Loreline Malabanan from Caloocan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat and thank you so much for watching. Bye guys!